Good morning everyone. Kumusta po ba ang buhay-buhay natin mga kaibigan? I just want to see or I just want to ask how's your spiritual life nowadays, my friends? Kumusta po ba ang buhay Kristiyano mga kaibigan? Nagkaroon ba tayo ng pagbabago? Nagkaroon ba ng mga changes in our lives? Alam mo, pinaka-importante talaga ang ating spiritual life. Lagi natin aayusin yan, lagi natin paghahandaan yan. Napakabilis ng araw, hindi po ba mga kaibigan? Parang kailan lang, New Year, ngayon tingnan nyo, April na, Friday na naman, sa Monday, kalahating buwan na naman ng April, ang bilis. Kaya talagang ako naniniwala ako sa sinasabi na life is short, talagang napakaikli ng buhay mga kaibigan. Kaya kailangan gugulin natin to sa makabuluhang bagay, sa mabuting bagay, sa mabuting pamamaraan, sa mabuting pamumuhay at sa mabuting pakikipagkapwa, higit sa lahat sa mabuting pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Amang nasa langit. Alam niyo po, meron akong ibabahagi sa inyong kwento mga kaibigan na nangyari sa buhay ko. Ito po, makikita niyo po, ito po ay isang kalapati. Ibinigay po ito ng aking kaibigan, maliit pa. So ang ginawa ko po sa kanya, dahil naawa naman ako, inalagaan ko siya. Pinapakain, pinapainom. Araw-araw po yan, itinatago ko siya dyan sa basket na yan, mga kaibigan, kasi kailangan itago ko siya, itaas, takpan, dahil may mga daga po. Dahil dalawa nga po yan, yung isa nakain ng daga. Paggising ko ng umaga, wala ng ulo, patay na. So itong isa, inalagaan ko ng todo. Talagang araw-araw yan, pag sapit ng dilim, tatakpan ko na siya sa basket. Tapos itatago ko, paggising ko sa umaga, ilalabas ko na naman siya, paaarawan, pinapakain. So ngayon, sa madaling salita, ayan na po siya. Lumaki na po mga kaibigan. Tinuturuan ko na siyang lumipad, lahat-lahat. Hanggat sa may ibinigay uli sa akin na mag-asawa, naging 3 na po sila. At sa ngayon, alam mo kung ilan na po sila. Pag nabuo uli yung 2 itlog, magiging 5 na po sila. Dapat nga 6 na. May pinatay uli yung isang daga, kaya medyo inayos ko yung kulungan mga kaibigan. So, paglipas ng mga ilang buwan ng pag-aalaga ko sa kanya, dumating sa puntos na medyo naging busy ako, napagod na ako, wala na akong time na mag-alaga sa kanila. Dumating yung kaibigan ko na tiga malayong probinsya, malayong lugar dito sa amin. Kung ilang bayan yan bago makarating dito sa amin, ang dadaanan dito sa area po ng Cavite, pero malayo po. Alam niyo po mga kaibigan, dumating sila, may dalang sasakyan, ibinigay ko po kasama ang kulungan. Sabi ko, dalhin niyo na yan dahil hindi ko na kayang alagaan. Binigyan ko pa po ng pagkain. Alam niyo po mga kaibigan, paglipas ng maraming mga buwan, siguro if I'm not mistaken, 4 or 5 months, nagulat na lamang po ako. Paggising ko isang umaga, paglabas ko po, nasa pintuan ang isang kalapate. Tinitingnan ko siya dahil panay ang sulyap sa akin, panay ang tingin. Tinitingnan ko, sabi ko, kaninong kalapate ito? Hanggat sa pagtanto ko na ito yung kalapate na ipinadala ko doon sa kaibigan ko doon sa isang malayong lugar. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, ba't andito ka? Diba ipinamigay na kita, ba't bumalik ka rito? Asan ka ako ang kasama mo? Dahil ano yan sila, 2 na ipinigay ko. Asan ka ko yung kasama mo? Paglipas ng mga 30 minuto, dumating po yung asawa niya, yung lalaki. Na ito po, yung kulay brown. Dahil ito po, anak na po nila ito. At nagulat ako after 30 minutes, dumating, tas ang ingay niya. Ganun din, nasa may pintuan. Hanggat sa maya't maya, pumasok na sila bumaba sila mula sa bubungan. Silang mag-asawa. Kaya sabi ko, ito nga talaga yung kalapati ko. Dahil sabi nga anak ko, Papa, nag-alaga ka ba uli ng kalapati? Sabi ko, hindi, pinamigay ko na. Sabi niya, naandyan kaya? So, totoo nga po, paglabas ko ng bahay, yun nga po, nasa pintuan, sumalubong. At bumaba po sila sa kanilang dating kinalalagyan ng kulungan sa ilalim po ng puno ng bayabas. So, alam niyo po, napagtanto ko na, bakit ang kalapati, isang hayop, isang uri ng ibon, na bakit napakatalino niya? Alam niya kung sino nag-alaga sa kanya. Alam niya kung sino nagpalaki sa kanya. Alam niya kung sino yung sa lahat-lahat tumulong sa kanya upang siya'y alagaan at lumaki. Bumalik
sa kung sino man ang nag-alaga sa kanya. Kumbaga, bakit kako ang mga ibon ganito? Bakit ang kalapati ganito? Napakatalino. Paano nangyari na nakabalik sila pagkalayo-layo ng lugar? Ilang kilometro ang kanilang biniyahe upang makabalik uli dito sa piling ng taong nag-alaga sa kanila, ang taong nagkumalinga sa kanila. Kaya alam niyo po mga kaibigan, napagtanto ko na bakit ang tao merong puso at isipan na ibinigay ang Panginoon, bakit hindi matuto lumingon sa pinanggalingan, bakit hindi matuto bumalik kung sino ang nagpalaki sa kanila. Na ibig kong sabihin, kasi karamihan po sa ngayon mga kaibigan, ang mga magulang minsan pinapabayaan na ng mga anak. Minsan matatanda na, nakakaawa, walang dumadamay, walang tumutulong, walang dumadalaw, walang kumakalinga. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay natin dito sa daigdig ay maikli lamang, paikot-ikot lang. Magiging magulang din kayo. Kaya kinakailangan ang mga magulang natin, alagaan natin. Mapalad kayo na may mga magulang pa, may kumakalinga sa inyo. Pag dumating naman ang panahon na kayo ay nagsilaki na, huwag niyong kalimutan na dalawin din sila, tulungan at damayan dahil ang mga anak habang lumalaki, papahina ang mga magulang. So kayo naman ang papalakas, palit-palit lang. Tinulungan kayo ng mga magulang niyo para lumaki. Tulungan niyo rin ang inyong mga magulang para alalayan pagtanda dahil papahina na po ang mga magulang pag tumatanda. Kailangan ng tulong, kailangan ng pagdamay, kailangan ng pagdalaw. Hindi po pwede yung katwiran na busy, maraming ginagawa. Hindi po ganon. Lahat ng pinagkakautangan natin ng loob, matuto tayong lumingon, matuto tayong bumalik, matuto tayong magpasalamat, hindi man sa material na bagay. Dalawin natin kasi malaking kasiyahan po yan. Pag binalikan natin, dinalaw natin. Kung ang mga kalapati nga, na hayop, ibon, marunong silang bumalik sa kanilang amo, sa kanilang nag-alaga sa kanila. So how much more tayo na tao, mga kapatid? Kailangan gawin natin yan dahil isa yan sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Huwag tayo magpaka-busy dito sa mundong ibabaw, dito sa mga material na bagay. Huwag tayo magpayaman dahil lahat po yan iiwan natin. Ang daming mga mayayaman, may mga mansyon, mga limpak-limpak na pera, mga ari-arian. Nung sila'y namatay, ano ba nangyari? Isang kahon lang sila. O kaya ngayon na nauuso ng cremation, isang garapon ka lang, gaano ka man kayaman ang madadala mo, isang garapon lang na paglalagyan ng iyong abo. O kung hindi ka man i-cremate, isang square meter ka lang na papasukan sa ilalim ng lupa o iyong puntod. Yun lamang po, ni walang 1/8 doon sa kayamanan na iyong inipon. So, mag-ipon tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Dahil yun ang importante. Kung meron kang sobra-sobra, ipamahagi mo yan, ibigay mo yan, i-share mo yan, dahil yun ang nais ng ating Panginoon. Huwag tayong maging basis sa kung ano-ano man mga bagay-bagay dito sa mundo na pansamantala lamang. Dahil lahat yan ay naglalaho, lahat po yan ay nawawala. Ang pagtuunan natin ng pansin, ang tunay na pag-ibig na itinuro natin sa atin ng Diyos. Love, faith, at saka hope. Pag-ibig, pag-asa at pananampalataya, higit sa tatlo na yan, ang pag-ibig ang kailangan.